Panoorin ninyo itong mga ginagawa nitong aling ito. Tapos pag-usapan natin kung kumbaga reaksyonan natin lahat ng mga bibitawan nito. Pasok. Nagsampa ng reklamong cyber libel si Senator Risa Ontiveros sa NBI laban po kay Michael Maurilio alias Rene at sa nag-post ng umano'y mapanirang video nito. Ano sinampa? Cyber libel, sinisiraan daw siya. Gamit ang social media, sinisiraan daw siya. Paano ka siniraan, ma'am? Sira ka na eh. Paano ka pa sisiraan? Hindi mo na pwedeng sirain ang sirang-sira na. Mantakin mo, pangatlong beses mo na daw ito. Pangatlong beses mo na ito na may ganitong kaso. So ibig sabihin, matagal mo nang ginagawa. Inuugali mo na nga eh. Ikaw nga, panay ang batikos mo sa KOJC. Ikaw, panay ang bintang mo kay Pastor Apollo Kibuloy. Dinimanda ka ba? Tapos ikaw, na binabatikos ngayon, ikaw na pinupulaan ngayon ng katanungan, magdidimanda ka? Mahiya ka naman sa balat mo, madam. Pinaiimbestigahan din ng senadora ang mga vlogger na nagpakalit umano ng video. Umalma ang ilan sa mga tinukoy na vlogger. Saksi, si John Consulta. Ayan na nga, galit na galit nga si Banatbay. Gagalit si Banatbay, sabi ni Banatbay, si Boss Dada dapat idimanda si Boss Dada, di naman ako. Ako naman, fake news peddler ako. Sabi ko naman sa aking vlog, hindi nyo ako dapat siniseryoso at dapat hindi nyo ako iniintindi. Ngayon kung nanood kayo sa akin at nasaktan kayo sa mga sinasabi ko, problema nyo na yun, ba't kayo nanood? Hindi ko naman kayo inanyayahan manood. Sabi ko, ang manood lang sa akin yung mahilig sa fake news. Manood lang sa akin yung mahilig sa kabalbalan, sa mga kakupalan. Nanood ka sa akin tapos sasaktan ka. Dapat hindi ganun. Kaya nga sabi ko Kaya nga sabi ko kay Banatbay, alam naman kasi nila, kaya hindi ako pwedeng idemanda ng mga alam nila na walang kwenta yung mga pinagsasabi ko. Umpisa pa lang ng vlog natin, sinasabi ko na wag nyo akong seseryosohin. Do not quote me. Ako'y nag-e-entertain lang. Di ba? Hindi ko naman pinakakala to. Ito yung programa ko. Pwede kang manood, pwedeng hindi. Alam mo na nga na fake news peddler ako, nanonood ka pa sa akin. Ano ibig sabihin mahilig ka sa fake news? Okay na yun. Nag-i-enjoy lang naman tayo, naglilibang lang naman tayo. Galit na galit kasi si Banatbay sa akin. Bakit ako na naman? Ba't hindi ikaw? Ba't ako? Sabi ko, ako naman kasi pag nagtanong ako kay Maring Risa, umaayos naman yung mga tanong ko. Kayo naman kasi masyado kayong matatapang. Masyado yung inaaway si Ma'am Risa. Bait-bait niyan eh. Tingnan nyo nga itsura niya, mukhang walang muwang. Pebrero noong nakarang taon, nagbigay testimonya ang isang alias Rene sa Senate Committee hearing laban kina Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Anong sabi? Pebrero nung nakaraang taon, nagbigay ng testimonya si alias Rene laban kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte. Nagbigay ng statement saan? Sa Senado. Kilala ba namin to si alias Rene? Hindi, ipinakilala mo. So pinakilala mo, nakilala namin, sinabi namin, sinungaling yan, kalaunan, tinuklaw ka. Ngayon, nung tinuklaw ka, tinanong ka namin, ma'am, may sinasabi to tungkol sa'yo. Anong masasabi mo rito? Anak ng tinapay, nagdemanda ka? Tinuklaw ka ng asset mo? Malademonyo tong batang to, tapos sinuwag ka, tapos magagalit ka sa amin? Unang-una sa lahat, kung itong batang ito, hindi, background check mong maigi, di sana hindi ka blindsided. Di sana alam mo na satanas ito, hindi mo sana siya ginamit. Ginamit mo eh. Ikaw nagpakilala sa amin. So, nung nakilala namin, sabi namin, sinungaling yan, ayaw mong maniwala, pinakulong mo pa si pastor, kinontempt mo pa, pinalusob nyo pa dyan yung mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ. Ngayon, bumaliktad. Paano na? Paano na, ma'am? Magagalit ka sa amin na bumaliktad yan? Tanga ka ba? Magalit ka sa sarili mo kasi kung inalagaan mo ito, sana hindi bumaliktad ito at saka kung totoo ang sinasabi nitong batang ito, sana hindi siya nag-recant. Ngayon sasabihin mo na bayaran itong batang ito kaya binabanatan ka. Bakit mo nalaman na bayaran itong batang ito? Kung hindi mo siya binayaran, hindi mo sana malalaman na bayaran siya. Kasi ganito yan eh. Halimbawa, lumapit sa akin yan. Hindi naman humingi ng bayad sa akin yan. Binanatan niya yung mga pinakamalalakas na mga tao sa politika, hindi ko naman binabayaran yan. Ngayon, bigla siyang bumaliktad. Hindi ba bigla siyang bumaliktad? Tapos ang unang lumabas sa bibig mo, binayaran nila yan. Paano mo malalaman na binayaran nila yan kung hindi mo binayaran yan? Question yun Question yun. Di ba halimbawa, meron isang babae, putatsing yung babae. Chinukchak mo yung babae na yun kasi nga bayaran siya, binayaran mo siya. Tapos chinukchak mo siya. Biglang nakita mo ilang araw, jowa niya na si Jay Guevara. Anong ibig sabihin nun? Alam mo na binayaran din ni Jay Guevara yun para machukchak niya, tama? Kasi nga, umpisa pa lang, alam mo, bayaran na yun. Pero kung halimbawa, itong babaeng ito, mahilig siya sa pogi.
Si Boss Dada, naging jowa ni Boss Dada, hindi ko binayaran, talagang niligawan ko. Matinong babae, naghiwalay kami. Pagtingin ko na kay Jay na. Magtataka ako, pucha yan. Paano pumatol kay Jay to? Mahilig sa pogi to, kaya nga ako ang ginawa nito eh. Pero hindi papasok sa isip ko. Hindi papasok sa isip ko na binayaran ni Jay itong babae na to para maging jowa niya. Bakit? Kasi ako hindi ko binayaran yan, niligawan ko yan. Baka niligawan ni Jay, mas magaling lang siya manligaw sa akin kaya jowa niya na ngayon. Ganun yun. Pero the fact na ang unang lumabas sa bibig mo is binayaran yan ng KOJC, kinidnap yan ng KOJC, o di ibig sabihin gawain mo yung pangkikidnap, yung pagbabayad. Bakit? Kasi yun ang namumutawi sa labi mo. Sabi nga nila, the abundance of the heart, the mouth speaks. Yung marami ka sa puso mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. So kung lumalabas sa bibig mo, bayaran ito, lumalabas sa bibig mo, ano ito, kinidnap ito, baka gawain mo. Oo nga, baka nga gawain niya kasi yun ang unang sinabi niya eh, di ba? O kung kilala niya itong batang ito na matuwid, bakit nung bumaliktad sa kanya, bigla niyang ginawang satanas? O, di ba? Na huling-huli ka dito. Huling-huli ka, madam. Pero nitong Hunyo, lumabas ang video ni Michael Maurilio na nagpakilalang siya si alias Rene at sinabing tinakot at binayaran lamang umano siya ni Senator Risa Ontiveros para tumistigo. Mariing itinanggi ito ng senadora, sabay lapag ng mga resibo o screenshot ng mga mensaheng Patulad dyan, dati rin po akong worker ni Pastor Kibuloy nitong 2021 lang tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. 2019 pa umalis yan, ma'am. 2019 pa po yan, Diyos mio. O, sige. papakitang si Maurilio umano ang ilang ulit na lumapit sa kanyang opisina at nag-volunteer na tumistigo. Ngayong araw, inireklamo ni Ontiveros ng Diba? O ikaw, sabi mo nga, meron kang ebidensya. Meron kang ebidensya na makakapagpatunay na sinungaling itong batang to. Matagal na namin pinapakita sa iyo yung ebidensya na sinungaling yung bata na yan. Ikaw ngayon ka palang nagpapakita ng ebidensya na sinungaling yan. Pero walang naghabla sa iyo. Tapos ikaw, tinanong ka lang, ma'am, ano sinasabi nito? Binayaran mo daw siya. O ikaw, sasagot ka lang naman na hindi ko binayaran. Ito yung mga ebidensya na hindi ko binayaran yan. O bakit nagagalit ka doon sa mga nagtatanong sa iyo? Unang-una sa lahat, sinampahan mo ng demanda o ng reklamo sa NBI yung mga vloggers na katulad namin. Pero yung mga media outlet na naglabas din nitong balitang to, di mo naman dinimanda. Nilabas ng GMA yan. Nilabas ng ABS, nilabas ng Philippine Star, nilabas ng Inquirer, lahat yata ng mainstream media, nilabas ito. Si Minay nga lang hindi naglabas dito. Bakit? Kasi ayaw nila na mahaluan o isipin na sa kanila galing yan. So lahat ng mainstream media naglabas nito tapos ang dinimanda mo, vlogger? Di sana lahat dinimanda mo. Di sana dinimanda mo yung mainstream media na naglabas din nito. O hindi ba? Kasi nalaman ito ng buong Pilipinas, lalong-lalo na nung walang mga social media. Di naman nanonood sa YouTube, di na naman nagpe-Facebook. Yung mga nasa liblib na lugar sa Pilipinas na mga magsasaka, na mga walang social media, nalaman nila tong issue na to dyan sa mga mainstream media na naglabas din itong video na to. O bakit ang dinidimanda mo lang vlogger? Namimili ka. Bakit hindi mo idemanda yung mga mainstream media? Bakit? Bakit? Dahil meron kayong kasunduan? Tatanong lang. Nagtatanong lang. O hindi ba? Sobrang unfair mo naman, madam. cyber libel si Maurilio sa NBI. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang nag-post ng video na pagtanggol Valiente social media account. Katulad yun, si Pagtanggol Valiente. Kung halimbawa, di ba ginawa namin yan noon kay General Bantag? Yung Banateros, kinontak, tapos nagpa-interview sa amin si General Bantag. Nakatakip yung mukha, hindi namin alam kung nasan siyang lugar. Basta sinendan kami ng link, Zoom pa yun na Zoom. Hindi kami magkakasama sa isang kwarto. Zoom link yun. In-interview namin siya, ba't ka ba nagtatago? Ano ka ba? Ba't ganito ganyan? Alam mo ba na gusto kaming idemanda noon ni Secretary Boying Rimulya ng DOJ? Pero sinabi ng mga magagaling na mga abogado, bakit mo sasampahan ng demanda yung mga vlogger na nag-interview lang naman? Ini-interview din naman ng mainstream media yung mga terorista, Abu Sayyaf, Maute, di ba? Ini-interview din naman nila, kalaban ng gobyerno yan. Pero pinasasara ba ng gobyerno yung media outlet? Hindi. Mga vlogger naman kayo, hindi kayo media. Ang sabi nga ng mga abogado, saklaw na daw kami nun. So, basta hindi namin alam kung nasaan yung taong nagtatago, pwede siyang maglabas ng kanyang saloobin. Kung wala siyang avenue para ilabas yung kanyang mga statement, para marinig siya, pwede niyang gamitin kami, yung mga channel namin, para ilabas yung saloobin niya din. Sasagutin mo lang naman, plain and simple. In-interview ko nga. In-interview ko. Anong kasalanan ko dun? Bakit hindi mo siya sinumbong sa amin? Wanted yan. Oo nga, wanted. Paano ko isusumbong sa'yo? Hindi ko man alam kung nasaan. Nasa Zoom nga lang kami. Paano na yung malalaman kung nasaan yan?
Diba hindi kami na-demanda nun? Kasi nga trabaho yan na kasi lumalabas na yan na yung trabaho namin eh. Maghatid ng balita kahit nga hindi kami naghahatid ng balita, sa totoo lang eh. Nagre-react lang po kami sa balita. Kung masakit, yung mga naririnig nyong reaction sa amin, una, huwag kayong manood. I-block nyo kami, i-unsubscribe nyo kami. Kung sa tingin nyo sinungaling kami, walang makikinig sa amin kung sinungaling kami. Hindi ba? O, pwede naman kami i-counter nung mga naniniwala sa inyo. O kaya, kung ayaw nyong mababatikos kayo ng mga taong katulad namin, wag na kayong magpolitiko. Layas na! Kung ginagawa nyo dyan. Pero katulad ng sinasabi ko, hindi kami nasampahan ng demanda nung aming kinausap si Bantag kahit wanted na siya nun. Ito pa kaya? Wala namang kaso to si Alias Rene. Ito si Alias Rene naghanap lang ng platform para mailabas niya yung kanyang saloobin. Kasi nga naman, delikado buhay niya. O kung sinasabi nila ng Tiberos, delikado buhay nila sa ginawa ni Rene, mas delikado buhay ni Rene, mag-isa siya. Wala siyang kapangyarihan. Si Risa Tiberos, senador, tinan mo, sa sobrang lakas ng kapangyarihan niya, kaya niyang magpunta sa NBI at kaya niyang sakasuhan lahat sa NBI dahil may pera siya, may mga abogado siya. Itong bata, wala. Kung totoong nanghihingi lang ng pera sa kanya, kung totoong nanghihingi lang ng pera sa'yo, ibig sabihin, walang kapasidad, walang kakayanan yung batang ito. So, sinong delikado? Yung bata o kayo? Mas delikado yung bata. Sarili lang niya yung meron siya. Wala siyang katulad mo na may pera ng taong bayan tapos kaya magbayad ng napakagagaling na mga abogado, kaya magpunta sa NBI, kayang i-weaponize yung NBI, yung PNP at kung sino-sino pa to go after itong mga nagtatanong sa'yo. Again, we are asking questions if this is true or not. If it is not true, di good, hindi ba? At least na ipaliwanag mo, and it's up to the person na nag-aakusa sa'yo kung kaya niyang i-debunk yung mga yung mga ebidensya mo. Sabi mo may ebidensya ka eh. O hindi ba? Di ganun lang yun, maglabanan lang kayo ng ebidensya. Sabi ko kasi patawag mo sa Senate inquiry to. Magharap kayo dun. Di ba? Napaka ma-impluwensya mo na tao, may pera ka, may mga abogado ka, tapos nahaharas kayo. So ikaw pa yung nahaharas, na ikaw pa yung nagsasampa ng demanda sa mga vlogger na nagtatanong lang naman sa'yo. So ano yun? Bawal ka nang tanungin? Special ka? Ha? Disney princess ka? Oo, miski ko nagulat eh. Bawal na siyang tanungin. Bawal ka nang tanungin kung pribadong tao ka na. Bawal ka nang isama sa mga iskandalo kung pribadong tao ka. Pero halal ka ng taong bayan, meron ka pa 3 taon sa pwesto. Uy, siguro, ano ka pa? Subject ka pa to criticism bilang isang government official. Unahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video. Pero sa isa pang Facebook video kahapon, muli nagsalita si Morillo at idiniit na hindi siya kinidnap ng Katulad niyan, sinasabi mo kinidnap siya. O, anong sagot ng bata? Hindi ako kinidnap. O, so paano na? Sino paniniwalaan namin sa inyong parehas kayong sinungaling? Itong batang to, sinungaling, bumaliktad. Ikaw din, meron ka ng history ng pangdodoktor ng mga testigo at testimonya. So kanino kami maniniwala parehas kayo sinungaling? Kaya sabi ko sa inyo, the birds with the same feather fights together. Kingdom of Jesus Christ at hindi rin siya binayaran o pinilit na sabihin ang kanyang mga sinabi sa video. Handa raw siyang panindigan ang kanyang mga sinabi. Pinabubulaanan rin niya ang mga nilabas ng Manoy, mga patunay na siya ang nauna. O, pinabubulaanan niya. O, anong ginawa niya? Dinimanda ka ba niya, Risa? Hindi naman, pinabubulaanan niya. O, so kung meron kang sinabi niya hindi. Labas ka ulit ng ebidensya, pinakamaganda, mag-usap kayong dalawa. Parehas naman kayo sinungaling eh. Nakipag-ugnayan sa opisina ng senadora. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Nako po, so yan lang daw yung ginagawa para makuha siya at patahimikin. O kasi minsan, naisip ko nga eh. Inactivate niya yung Davao Police para hanapin itong batang ito. Bakit mo hinahanap yung bata? Ang sabi mo, kinidnap at saka nag-message, kinidnap, kaya nagpatulong ka. Totoo, kinidnap ba talaga? Kaya nagpapatulong o hinahanap mo kasi hindi mo na nakikita? Hinahanap mo kasi nawawala na. Eh supposedly, nasa witness protection program ito. Ang masaklap nga, sabi nung bata, nasa kondo mo daw eh. Nasa kondo mo daw siya. Doon mo daw siya itinira. After itong taon na to, dinira mo na siya sa isang tawag doon? Safe house. Pero buong 2024 daw, sa kondo mo daw siya nakatira. O yun na nga lang, doon na nga lang, bawal na bawal yun eh. O, bawal na talagang, kumbaga kasi kapag ikaw ang nagtatago noong or nasa pangangalaga mo, yung tinatanong mo sa Senado, sa Senate inquiry mo, ibig sabihin, nire-rehearse nyo yan. Ba't pa kayo nagtatanungan doon kung magkasama naman pala kayo sa bahay? So ibig sabihin, kung magkasama kayo sa bahay o ibinabahay mo siya, meron kayong koneksyon dalawa at nag-uusap. Eh bakit nyo pa kailangan magtanungan in public kung pwede na kayo magtanungan doon sa bahay? So yun lang ha, tinan mo.
nag-message siya na nag-message siya na siya daw ay kinidnap, ganito ganyan. Sabi ko na nga, napakalabo na ang isang kinidnap may cellphone. Napakalabo lalo kung doon siya dinala sa Glory Mountain, kasi ako nagpapatunay, ilang beses na ako nagpunta ron. Gusto nga namin pag dumating kami ron, makabalik na kami ulit sa Kabiasnan. Bakit? Maganda roon, oo. Kaya lang sanay kami na may internet para kami lalagnatin pag wala. Hindi lang internet ang wala doon, pati signal wala doon, as in hindi ka makaka-text talaga, as in bokya, walang signal doon. Kahit magpunta kayo doon ngayon, pustahan tayo. Alam din ng ano yan, ng mga PNP sa Davao yan, na walang signal dyan. Paano makakapag-text sa'yo na nandiyan yan? Kaya nga ako, dahil may karanasan ako, personal na knowledge ako at experience yan sa Glory Mountain, wala talagang signal dyan. Kaya nga kung may jowa ka na palahanap, huwag kang pupunta ng Glory Mountain, yari ka. Kasi kung may shota ka nag-text sa'yo doon, 10 ulit na, hindi ka pa sumasagot, dahil hindi mo natatanggap, humanda ka, pagbaba mo doon na sa may signal sa Kabayanan na, makikita mo, dahil mo ng miss call at saka dahil mo ng murang text dahil hindi ka sumasagot sa mga messages. Oh, totoo yan. Kaya nga doon pa lang, alam ko na kung sinong nagsasabi ng totoo, itong bata o yung text message na yun. O kung tinext man itong bata yun kay yung Tiberos, manloloko talaga to. O kasi walang signal doon, at saka sinong kikidnapin na may hawak ka na sa cellphone. Meron pang kikidnapin na alam mo kung saan kang dadalhin na warehouse. At saka kung ako ang KOJC, kinidnap ko to, dadalhin ko ba siya doon sa pinupuntahan ng pulis? Hindi ba pinasok ng pulis yan? Glory Mountain, Prayer Mountain, Kitbug at saka yung Central Compound. Bakit ko siya dadalhin sa lugar kung saan pinapasok ng pulis? At ilang beses nang pinasok ng pulis. Dadalhin ko siya sa lugar na hindi alam noong mga naghahanap sa kanya. Kinidnap ko nga eh. Di ba? Labo naman nun. Walang utak si Risa, ibig sabihin. Help! Anak ng tokwe, so pinasa daw niya sa PNP, and din yung PNP pumunta na doon para maghanap. Walang Diyo na yan, oh. Oh, sige, diretso. Subukan pa namin hinga ng pahayag ang nasa likod ng pagtanggol Valiente social media account. Inireklamo rin yung Tiberos. Ayan, yung mga 12. Trixie Cruz, Ahmed, Crisette, Rob Rances, si Sasasot, Aaron Peña, Jason sa Banat by 2.0, Tio Moreno, Redel Esguerra, Joey Cruz, si Ka Eric Celis, and si Libayan. Yun ang pinakamaganda. Palagay ko, dahil kay Rizon Tiberos magkakabati na si Banat Bay at saka si Atty. Libayan. Malay mo naman, si Atty. Libayan dito sa kaso na to, sa kaso na sinampan nito ni Rizon Tiberos, malay mo naman, si Atty. Libayan na yung maging abogado niya, magkabati sila dyan, okay na rin, at least kahit papano, meron nagawang mabuti sa bayan itong si Rizon Tiberos. Yung magkabati yung dalawa na yan, si Banat Bay at si Libayan, malaking may tutulong sa bayan Pilipinas pag nagsama yung utak ng dalawa na yan, dahil pares matalino yan. Pero tingnan mo yung tsura ni Rizon Tiberos dito, puting-puti, pure na pure, putragis, kulang na lang pakpak. Kulang na lang pakpak ng anghel at saka yung halo, yung bilog. Oo, santong-santo talaga. Utangin na pag nakita ni Pope John Paul to, baka mahiya si Pope John Paul sa kalinisan ng taon to. Oo. Oh. Ang 13 taong anyay nagpakalat Ayan o, nagpakalat. Oh, sige, tatitignan natin kung pinakalat ba talaga nila. ng umunoy papanhirang video ni Morillo. Para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay. Namumudmod at dinadagdagan, lumabas yung video. Nasa social media. Paulit-ulit na nagpi-play. Pinanood, meron siyang sinasabi tungkol sa'yo. Kaya in-address sa'yo, ma'am. May sinasabi tungkol sa'yo. Binabayaran mo daw siya. O paano pinamudmod? Piniresinta yun sa'yo para sagutin mo. Unang-una sa lahat, di nga namin kilala yan. Ikaw ang nagpakilala sa amin yan. So kasalanan mo yan kung bakit namin kilala yan. O tapos ngayon, galit na galit ka sa vlogger. Bakit yung vlogger lang? Bakit hindi mo idemanda yung mga media outlet, ABS-CBN, GMA, o TV5? Lahat naman sila naglabas niyan, Risa H. Bakit yung mga kinakayan-kayanan mo lang? Bakit yung mga vloggers lang? Ako, hindi ako magtataka kung one of these days, demanda ako niya. Oh, pero bakit kami lang, mga vloggers lang na kinakayan-kayanan mo? So are you using your legislative powers to go after your critics? O akala ko ba galit kayo sa mga Marcos? Galit kayo sa censorship? Galit kayo sa never again to martial law? Bakit parang kayo rin nagma-martial law? Mahiya kayo sa sarili nyo, madam. Sa mga video ni Michael Maurilio, hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses. Hindi tinarget ang witnesses. Witness mo yung tumarget sa'yo. Witness mo ang tumarget sa'yo, ma'am. Yung dating nagsisinungaling sa inquiry mo, nagsisinungaling siya ulit ngayon sa'yo. At ikaw naman ang sentro ng kanyang pagsisinungaling. So sinong may kasalanan na nakilala ng taong bayan itong sinungaling na rin na to? Ikaw. Ikaw ang nagpresenta, kumbaga ikaw ang nagluwal sa kanya. Para siyang binuo mo sa sinapupunan mo ng 9 na buwan tas iniri mo. Tapos ngayon kasalanan namin na may anak kang swail na tinitira ka ngayon. Kasalanan mo yan, sisihin mo yung sarili mo. Hindi ka naging magaling na ina.
Hindi ka naging magaling na tagapag-alaga ni Rene, kaya tinuklaw ka niya. Ngayon, kung tinuklaw ka niya at binabatikos at pinagtatawanan ka ng sambayan ng Pilipino dahil linis-linisan ka, suffer the consequences, ma'am. Sabi nga nila, what goes around comes around. Kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung ano yung gawain mo, babalik yan lahat sa'yo. Merong paraan ng Panginoon para ipaintindi sa atin na itigil mo na yung kahayupan mo. Oo, dahil darating ang panahon, ang karma, darating at babalik sa'yo. Hindi mo kayang, iwasan yan. O eto na yung multo na ginawa mo. Si Mauricio lumabas na para i-expose ka sa buong Pilipinas. O hindi ba? Yung inquiry mo para i-expose si Pastor Apollo Kibuloy sa mga Pilipino. Na si Pastor ganito, kay OJC ganyan. Di ba ganun ka? O ngayon na ikaw na yung ini-expose, magdidimanda ka? O hindi ba? O, sabi nga nila, this is the taste of your own medicine. O ano, masarap ba yung ginagawa mo? Yung paninira mo sa kay OJC at kay Pastor, masarap ba na ngayon ikaw na yung sinisiraan? Mahapdi, di ba? Gigil na gigil ka, di ba? O imaginein mo, yan pa lang ang nararanas mo. Ang naranas ng kay OJC, may namatay na 3. May mga batang hindi nakapag-aral, may simbahan na binaboy. Merong banal na dako na 16 ni yurak-yurakan binaboy-baboy ng mga pulis dahil sa kahayupang inquiry mo. Tapos ikaw pa yung galit na galit, parang biktima ka. Mahiya ka. Ang tinarget, pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Naglabas ng pahayag Ang nag-target nga, tao mo eh. Tao mo si Maurilio eh. Siya ang nagbanggit ng mga pangalan ng mga staff mo. Kalala ba namin yung mga staff mo? Hindi naman. Hindi ba? Wala naman nagturo kay Maurilio. Sinasabi naman niya, kusang loob niyang sinasabi lahat ng yun. Wala siyang binabasa. Bakit nagagalit ka sa mga vlogger? Anong problema mo sa mga vlogger? Kau talaga, Risa Ontiveros. Tigil-tigil mo na yan. Pagka magaling kang bumanat, dapat magaling ka rin tumanggap. ang ilan sa mga sinampahan ng reklamo. Sabi ni na Trixie Cruz Angeles at Ayan Senator Risa is well within her rights to ask for an investigation. Okay yan. However, what's her basis? We at Luminous did not post, circulate, or even share the video of alias Rene. I have suffered the consequences of circulating or sharing. Not circulating, sharing this video. It costed me my Facebook page, yung Facebook account ko na personal na nandun lahat ng kamag-anak ko, kaibigan ko nung high school. Ngayon, hindi ko na sila matagpuan. Kasi pina-take down, imagine, nasabi ko nga, yung Facebook na yun, binabati ko si Bongbong, Quadcom, Tricom, lahat ng com. Si Babante, si Chua, si Fernandez, lahat na binatikos nung page ko na yun, hindi ako na-take down. Isa lang ang sinare ko. Itong kay Maurilio, na-take down ako permanently. Anong ibig sabihin nun? May kapangyarihan si Risa Ontiveros over Facebook. Kaya niyang diktahan si Facebook, tanggalin tong mga pages na to. Putangina. Senador ka na. May ginamit mo pa ang NBI, ginamit mo pa ang Facebook, tapos ikaw pa yung galit. Di ba? Sige diretso. Amit Paginawan, hindi nila pinakalat ang video ni Murillo. Pero nagsagawa raw sila ng social media live para talakayin ang mga sinabi ni Murillo. Talakayin. Because it's in social media, tinalakay. Masamang talakayin. Tinalakay din ng Saksi. Tinalakay din ng GMA Integrated News. Tinalakay ng TV5, UNTV. Tinalakay ng ng lahat, pati bilyonaryo. Lahat ng mga social media platforms at saka media outlet tinalakay. Bakit? Vlogger lang dinidemanda mo. Hindi mo i-demanda yung mga Lopez, si Gozon. Hindi ba? At para raw patas, tinalakay din nila ang tugon ng senadora. Di ba? Para patas, tinalakay nila yung sinabi ni Rene, tinalakay din yung sinabi mo. Ako nga, sabi ko ba, parehas kayo sinungaling eh. Dapat nga ako, magsama kayong dalawa, magbuo kayo ng ng dance group yung dalawa dahil parehas kayo sinungaling eh. Hindi ba? Ano masama ron? Yun ang opinion ko. Ba't magagalit ka at ididemanda mo ko dahil sa opinion ko? Bahagi raw ito ng free speech. Ayon naman kay Sas Rogando Sasot, nalaman lang niya ang tungkol I only learned about the video from GMA News 7. If it is libelous to share it, then what is good for the gander must be good for the GMA, which is true. Nalaman ko lang sa GMA, nireaksyonan ko lang, tapos ako yung may kaso, yung pinanggalingan yung mismong media outlet na na pinakita ko sa vlog ko, hindi na demanda. Ibig sabihin yan, kung may tumatarget, ikaw yun, Risa. Hindi tinarget ang Senado, hindi tinarget yung mga tao mo. Ikaw ang tumatarget sa mga vlogger na feeling mo, binabatikos ka. Ma'am, hindi po ganyan ang champion ng human rights. Hindi po ganyan ang champion ng human rights. Ang galing-galing nyo, batikusin ng Duterte, magnanakaw si Inday Sara, mamamatay tao si Duterte, si Pastor Kibuloy, rapist, ang Kingdom of Jesus Christ, kulto. Ang galing-galing nyo sa ganyan eh. Tapos kayo, hinayop kayo ng ahas na inalagaan nyo, pinalaki nyo, tapos tinuklaw kayo, sa amin kayo gaganti. Mahiya ka sa sarili mo, madam. sa video ni Murillo sa GMA News. Sabay puntong kung libelous na ibahagi ang video, ganon din daw dapat sa media. Sabi ni Joy Cruz,
dapat mag-focus ang senadora sa pagsagot sa Oo, sagutin mo yung aligasyon ni Michael Maurilio, idemanda mo si Michael Maurilio. Yun ang tamang mong gawin dahil kayong dalawa ni Michael Maurilio mag-aaway dito, hindi naman kami kaaway mo eh. Nagtatanong lang kami at ibinabalik lang namin sa iyo yung kayabangan mo. Yung kaartihan mo, ibinabalik lang namin sa iyo kasi sabi namin linis-linisan ka tapos hindi ka pala malinis. Sabi ni Maurilio, sinong hindi-demanda mo? Kami hindi, demanda mo si Maurilio. Siya ang naglabas ng balita, hindi naman kami gumawa. Ako ba sinabi ko na ginawa mo yan? Ako ba sinabi ko before Maurilio na binayaran mo siya? Di ba? Wala naman kami sinabi gano'n. Siya mismo, si Maurilio mismo nagsabi binayaran mo siya. Tapos, uy ma'am, binayaran ka daw. Pinarating na nga namin sa iyo yung balita eh. Tapos nagalit ka pa sa amin. Sabi nga nila, wag mong anuhin yung messenger, wag mong patigilin yung messenger, yung mensahe. Yun ang i-address mo, hindi yung nagdala ng mensahe sa iyo. mga aligasyon ni Maurilio. Isa lamang daw siyang political observer at may karapatang magpahayag ng opinyon. Exactly, political observer, therefore may karapatan na maglabas ng kanyang sari-sariling opinion. Sinusubukan pa namin kunan ng Ayaw talaga Bait.